Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy ha, mag-shoutout muna tayo sa mga tulpo natics dyan na patuloy pa rin nagpapaloko sa kanilang iniidolo, si Senador Rapi Tulfo. Yun ang si Congressman Marcolita nga, pinuna na rin itong si Senador Rapi Tulfo na hindi na nga tama itong mga ginagawa ni Senador Rapi Tulfo na pamamahiya sa kaniyang mga bisita, sa kaniyang mga guest sa resource person ng Senado na kanilang mga iniimbitahan dahil nga sumusubra na. At sa tingin ni Senador Rapi Tulfo sa kanyang sarili ay siya na yung pinakamagaling na senador sa balat ng lupa. Yun na nga yung mga pamamahiya nga ni Senador Rapi Tulfo ay napansin na rin nitong si Congressman Marcolita. Kaya itong si Congressman Marcolita may mga pinaparating din sa ating buting senador at sa mga Tulfo natics may sinasabi rin si Congressman Marcolita kung ano ito. Huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Aming confirmation hearing sa Commission on Appointments. Opo. Merong isang Brigadier General na nag-appear para confirmation. For confirmation. Okay po. Sundalo. Hindi na-confirm at na-defer yata ng 2 beses dahil dumating yung asawa. Opo. Napanood ko yan, Kong. Opo. Ngayon, naisip ko lang dahil sa mga tanong na sinasabi mo ngayon, bago pumunta yung babae, yung asawa ng General Sibilia sa Commission on Appointments, nagpunta na pala sa opisina ni Senador Tulfo. Okay. Ito ngayon ang sinasabi ko sa'yo. Kung talagang natapos na, doon lamang sa pagpunta sa opisina ni Senador Tulfo, hindi na sana napunta sa Commission on Appointments. Lalong lumala eh. Opo. Paano ngayon yan? Brigadier General ito. Isang mataas na opisyal na ginagamit ng pamahalaan para sa seguridad ng ating bansa. Opo. Ngayon, yung asawa pumunta kay Senador Tulfo at nagreklamo. Ang ebidensya na hindi naayos yun ay yung pagpunta niya sa CA. Kaya sabi namin, hindi naman po kami family korte. Bakit dito nyo dinala ito? Kumbaga, gusto ko sana nagpunta na pala kayo doon eh. Di ba dapat na-settle na doon? Ngayon, nagpunta kayo rito, parang forum shopping na ito. Dahil hindi na ayos doon, pupunta kayo rito. Alam mo, na-delay yung confirmation ng tao. Ito yung sinasabi ko na, siguro, imbes na makatulong yun, hindi nakatulong eh. Di ba? Nako. Tsak nga kung hindi nakatulong kasi hanggang doon, umabot pa sa pagdinig sa CA eh. Alam mo, ang tingin ko, kaya marami sumulat sa'yo at nag-text sa'yo, kagaya ng binabanggit mo kaninang mag-umpisa tayo. Siguro mga 2-3 days ago, may nabasa ako sa dyaryo. Opo. 1 page na manifesto ng mga retired military officers. Oo. Na medyo nagpapahayag sila ng hindi magandang pagtanggap sapagkat meron daw tinawag na duwag sa isang pagdinig ng Senador Senado Tulfo sa isang at yung taong yun ay namatay yata. Sa pagtatanggol sa ating bansa. Ngayon, kung bayani pa ng ituring ng mga sundalo yun, Kong. Ipinagkaloob niya yung buhay niya dahil sa bansa, pero natawag siyang duwag. Ngayon, ano ba yung bakit kinakailangan merong maganap na ganitong mga episodes? Ba't kailangan tawagan mo ng ganito yung sundalo? Ayun. Di ba? Meron pang isang vlog ako nakita. Kaibigan ko pa yun si Sid Consunhi. Opo. Ng DMCI. Nabigla pa ako ron eh. Opo. Sinabi niya, Mr. Consunhi, kahit bilyonaryo ka, huwag mo kami babastusin dito. Opo. Nakita niya ata nakatungo yung tao. Sumagot yun, nakita ko. Parang sinabi niya, hindi po ako natutulog. Hindi natutulog ka. Huwag kang bastos. Bigyan nyo nga ng kape ito. Opo. Para sa akin ay parang extreme na yun eh.
Yun na Kumbaga sa weather ngayon, parang extreme weather na to. Extreme weather condition. Nasa ano na yata tayo? Nasa 41 degrees na tayo. Meron po iba, 43 hanggang 45 na, Kong. Meron na ba? Wala naman yata. Ikaw na tinatakot mo naman ako eh. Meron na, nakatala. Ang sabi nila, Mayo pa yata, darating mga 42.2. May 43 na? Meron na po. Mamaya, babasahin ko sa balita natin, Kong. No? Nako, ito, parang extreme naman yon, Jen. Opo. Sa aking palagay ay hindi ba kailangan sabihan pa si Senador Paul na wag naman ganon sapagkat alam mo, yung mga taong yon kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes, opo. Pinakikiusapan Ano man ang nila. iniimbestiga mo ron, wala kang karapatan na ganon ang mga lengguwaheng gagamitin mo. Alam mo, protected din sila sa mga rules ninyo. Sa amin sa lower Kamara, house, opo. Jen, meron kaming rules doon eh. Okay, opo. In aid of legislation, maski na oversight, ang rule namin doon, kapag meron kaming inimbita para maging resource person, yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Maliban na lamang doon sa mga extreme na silang nauna halimbawa. Ayan, opo. Pero halimbawa, yung nakapikit lang siya, hindi mo kaagad masasabi na natutulog yun. Halimbawa, kahit na nakaupo, halimbawa kung nakapikit, kung natutulog yun, bumagsak na yun eh. Opo. Yun pala ko, may mga nag-react ng tao. Nabasa ko yung reaction niya. Yun daw pala si Ginoong Consuni, pag meeting, nakaganon pala, para ini-internalize Hindi niya. totoo yun. Ako mismo makakapagpatunay yun. Ayun, ini-internalize yung sinasabi ng tao. Ganun pala. Dahil ako di ba nang sabi ko sa iyo, nung hindi pa ako congressman, nagsilbi ako sa mga federasyon ng contractors. Yes po. Ang DMCI, isa sa mga member namin yan, sila FF Cruz. Opo. Pag nagkakaroon kami ng convention at nag-attend dyan, makikita mo, talaga Nakatungo pala talaga siya. nakapikit. Pero Opo. pag tinanong mo, alam niya yung pinag-uusapan eh. Oho. Kasi iniisip daw niya palang mabuti, parang ini-internalize siya kung ano sinasabi nung nagsasalita. Ganun pala talaga siya magsalita raw. Ang katunayan na hindi siya natutulog, sumagot siya eh. Yun na nga po. Hindi ba? Oho, Hindi po ako natutulog. Hindi, natutulog ka. Oho. Huwag kang bastos. Oho. Ito, aywan ko lang ko nga, kung ang gusto ba niya ay magalit ang tao doon sa mga institusyon, sa mga general. Meron pa isang insidente ko, yung doktor na talaga namang nakarinig ng mahahayap na pananalita mula sa nabanggit na senador at doon lang sa punto na, hindi, kayo, parang sinasamantala niyo yung kahinaan ng tao kapag nagreseta kayo, mga branded eh. Kasi tumatanggap kayo ng ganito, ng ganyan sa mga gamot. Ayaw niyo magbigay ng generic drugs kasi wala kayong ganito, ganyan. So, parang ang dating sa akin, patang gusto niyo ba kami, mga pasyente, magalit kami sa mga doktor at hindi na kami magpa-doktor? Parang gano'n ang dating ko eh. Ewan ko kung ano yung motivation niya, pero ako bilang isa, kasi nag-iimbestiga rin kami, both in aid of legislation or oversight, pero hindi kami humahanga sa ganung klaseng pananalita. Opo. Well, ang napapansin nga ng marami dyan, Kong, tuwing may pagdinig na nandyan po siya, 4 ang cameraman na kanya para ata sa consumption ng kanyang sariling vlog, Kong. Kasi tuwing nagbablog siya, again, ay may kita po uli yun. So, yung motivation is questionable pagka ganun. Well, maring tama ka, no? Base sa representasyon mo dyan, maring tama ka riyan. Sapagkat, ba't ka kailangan magdala ng 4 na cameraman? Sariling cameraman po. Sarili pa niya. Marami namang nandun talaga eh. Opo. Di ba? Kung gagamit ka ng sarili mo, merong ibang motivation. Kaya maaring ma-question yung objective. Maaring pati yung paraan nung pagbablog niya halimbawa, tsaka yung pag-aayos niya ng mga disputes, merong motivation. Kaya lumalabas, hindi niya kayang confidential lang. Kailangan i-broadcast. Ayun. Kapag bin-broadcast mo at naging public at nasiraan ng karaniwan, yung reputational damage nandun, pag yung reputasyon yun ang na-damage, karaniwan, irreparable damage yun eh. Kailangan magpakaingat ka doon. Walang makita dapat na ibang motivation, kundi talagang tapat na pagtulong lang. Ayun. Wala nang iba. Napapasok na ibang motivation. Kapag kami pumasok na ibang factor dyan, questionable yun. Pero sa ganung estilo kong well, aminin naman natin o hindi, naka-gain siya ng mga supporters at mga followers kong. Wala akong ano doon. Wala akong problema doon. Anong quality ng followers yun? Yung ba ay bulag na tagasunod yun? Palagay ko habang pinag-uusapan natin ito, kung sila'y nakikinig,
Opo, yan. Makikita nila kung paano. Opo. Kaya na kailangan buksan mo rin ang isip nila eh. Di ba? Maaaring nagagamit din sila. Oho. Di ba? Baka nga dyan kung ngayon may masama ang loob, kaya baka magalit sa atin. Bakit pinupunan natin ang kanilang hinahangan? Ang tawag nila, idol. Hindi bali na sa akin yun. Kung magalit po kayo sa akin, nasa sa inyo po yun. Ngunit itinatama po natin sapagkat lahat po ng pinag-uusapan natin dito at lahat ng dapat na mangyari, isasaalang-alang po natin ang ating mga batas. So pati pagtulong po natin, ay may mga batas pong nakaayuda dyan. Hindi yung tutulong ka na lang na wala sa batas. Hindi pwede yun. Wala pong ganon. Lahat po ng gagawin na aksyon ng isang tao, ang sasabihin niya, ang gagawin niya, ang pakikipagrelasyon niya, pati pagtatrabaho, palagay pong nakalagay sa batas. Kaya po yung pagsisikap ng isang tao na tulungan kayo, ayusin ang problema nyo, kailangan po ilagay lahat sa batas. Hindi po ang kamay, siya po ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Tatawag siyang ganon at tatakutin nyo yung isang tao. Meron yung 1908 case eh. People versus Mena yata. Wala kang karapatan na gamitin mo ang kamay mo, ilagay mo sa kamay mo ang mga batas. Hindi pwede yun. Pasakop ka sa batas. So yun po yung ating parameter. Yun po yung ating tuntunin. Pag hindi po nakasunod sa tuntunin, pasensya na po, kagaya na sinabi natin kanina, bato-bato sa langit, mabukulan ka man, huwag ka magalit. Huwag ka magagalit. Iyon na nga na mga Tulponatics, ano ba kayo, mga bulag kayo sa katotohanan. Yun na nga itong si Congressman Marcolita, magaling talaga itong magpaliwanag mga kababayan. At panahon na rin siguro sa mga sumusuporta kay Senador Rapi Tulfo. Hindi ko naman sinasabi na umalis na kayo dyan, huwag niyo lang suportahan, pero mag-isip-isip po na kayo. Mag-isip-isip muna kayo dahil ako rin dati ay talagang taga-suporta ni Senador Rapi Tulfo. At yun na nga mga kababayan, kayo na lang din yung bahalang humusga at ito nga mga ginagawa ni Senador Rapi Tulfo sa Senado at sa kanyang programa, itong Wanted sa radyo at itong Rapi Tulfo in Action ay ginagamit ni Senador Rapi Tulfo para mas makilala at kumita ng limpak-limpak na salapi. Yun ang hanggang dito lang muna. At ulit shout out sa mga Tulponatics dyan na patuloy pa rin sumusuporta sa kanilang iniidolong si Senador Rapi Tulfo. Hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat, God bless bawat isa sa atin.